Pwede po ba minsan papalakpakan natin ng Diyos? Sa kabutihan niya tayo ay nandirito ngayon. And amen. Purihin ng Diyos. At isang mapagpalang umaga po sa lahat. At tunay ng dakila ang Diyos kasi tinawag niya tayo para may isang layunin. Para ibalik ang lahat ng kapurihan para sa Diyos. Amen po ba doon? And it's a malaking privilege para sa akin. And it's a great honor pero hindi para sa akin. But His. And for His glory alone, kaya nga sabi natin, mapapurihin ng Diyos sa buhay ko, sa buhay ng lingkod na magbabahagi ng Kanyang salita. Minsan pa tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, Ama namin banal. Patuloy o Diyos, na napakabuti niyo o God, at minsan pa o Diyos, binigyan niyo kami o God ng isang event o God, para gunitahin o Diyos ang lingkod niyo o God, para ma-appreciate namin yung kanilang mga pagsisikap o Diyos, na kung saan yung buhay nila o Diyos ay pinagpala at naging daluyan kami o Diyos ng iyong pagpapala o God. Maraming salamat. At patuloy o Diyos, purihin niyo o God, purihin ka Panginoon, at purihin o Diyos ang iyong salita o God. At sa makikinig nito o Diyos ay maitaas. Ang makikinig o Diyos ay maitaas ka o Diyos sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat and again sa inyo po namin binabalik ang mataas sa papuri at pagsamba sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Teka lang po, parang Hallelujah. Purihin ka Panginoon. Sa mundo, may mga titulo ang mga tao. Tama po ba? Kaya nga tayo nag-aaral at ang iba ay may pagtawag ang bawat society o bawat grupo dun sa mga tao na to. For example, ang ating mga doctors or nurses, they are called to, as a medical team and to prolong life sa mga sick. Kung kilala nyo nga po ang aking alma mater, ang kanilang vision mission is into improvement as man. And the engineers, they are called to build or reconstruct in a specific field. At katuwang naman ng engineer ang ating mga architects. And in businessman, they are called to have a business. Tama po ba? And yung mga pilots, they are called to drive planes or different aircrafts na pwede nilang gamitin. Kaya tila tinatawag na pilots. Pero bilang isang Kristiyano, ito ang challenge sa atin. Pero bilang isang Kristiyano, malinaw ba sa atin ang kailangan natin gawin sa buhay na meron tayo? Yung bang pagtawag ng Diyos o pagtawag ba sa atin, alam natin kung kanino nang galing at kung ano ang gagawin natin sa buhay na meron tayo. Lalong-lalo na, kung ang Diyos ay may layunin, tayo ba, alam ba natin ang layunin bilang isang Kristiyano? And this context nawa, maunawaan natin ang pagtawag na iyon. Basahin po natin ang Ephesians chapter 4 from verse 1 at sa mga sumusunod. Sinabi po dito sa verse 1, bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Sapagkat iisang katawan lamang tayo ng isang banal na espiritu at ay isa ring pag-asang binigay sa atin nung tawagin tayo ng Diyos. And jump po tayo sa verse 7. Ngunit ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat at kaloob ni Kristo. Kaya nga sinabi niya sa kanyang pag-akyat sa itaas, ay kinuha niyang maraming bihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sinabi niyang siya ay umakyat, anong kahulugan niyon? Hindi ba ito ay nangangahulugan, siya rin ay bumaba muna sa bababang dako ng lupa. And sa verse 10, siya ay bumaba at siya rin umakyat sa itaas ng lahat ng mga langit upang kanyang puspusin ang lahat ng mga bagay. Ibinigay niya ang mga apostol, ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mangangaral ng ebanghelyo, at ang ilan naman ay maging pastor at mga guro. And in verse 12, ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawing paglilingkod at para ikatitibay ng katawan ni Kristo. At ito ay hanggang sa maabot natin ang lahat ng pagkakaisa, ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos, hanggang sa tayo'y maging sakdal, hanggang sa tayo'y lumaki sa pinakasukat ng kataasan ng kapuspusan ni Kristo. Verse 14, ito ay upang hindi na tayo maging mga bata sa siniklot at tinatangay na kung saan-saang ng bawat hangin ng katuruan. Ito ay sa pamamagitan ng pandarayan ng mga tao at katusuhan ng naghahatid patungo sa mapalinlang na kaparaanan. Sa halip, panatilihin natin ang katotohanan
ayon sa pag-ibig upang lumago tayo sa lahat ng mga bagay kay Kristo na siya ang ulo. Sa Kanya ang buong katawan ay inihugpong at ipinag-isa sa itinustos ng bawat duktong ayon sa sukat ng paggawa ng bawat isang bahagi. Kaya nga, ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng kanyang sarili niya sa pag-ibig. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Minsan pa medyo bigyan ko lang po ng konting explanation yung background regarding dun sa book of Ephesians as we read earlier. Sabi nga dito, ang book of Ephesians ay sinulat ni Paul directed to sa simbahan ng Ephesus. At circulated naman din to, hindi lamang dun sa Ephesus. Kasi until now, ito ay nagiging daan para sa atin, para mas makilala natin ang Diyos. At circulated ito sa ibang church hanggang sa ngayon. At ito rin na isang bagay na sinulat ni Paul when he was on sa kulungan. This is one of the prison epistle na kung tawagin. And in chapter 4, the whole passage, kung babasahin po natin yung buo pa nun, this is how Jesus illustrates a body, and we are the body. Tama po ba? Tayo ang katawan ni Kristo at siya ang ulo. And He is the head. Therefore, there is harmonious function. Alam mo yung magandang, nagkakaisa-isa tayo, na kung kumbaga tawagin natin is unity. Kasi kung si Kristo ang ulo, paano niya pamamahalaan ng mabuti ang katawan? Kasi kung siya ang ulo. Anyway, tayo naman ay naniniwala si Jesus ay ang ating ulo sa pananampalataya. At nung tinawag tayo ng Diyos, nung nalaman natin itong Ephesians 4, si Jesus is the head, at nung tinawag tayo ng Diyos, meron siyang layunin, tama. Meron siyang gustong mangyari sa atin, at meron siyang gustong ipakita. Kaya nga binanggit dito sa Ephesians 4 verse 1, and verse 4, sabi nga dito, chapter 4 verse 1 and verse 4, bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod ng Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. And in verse 4, sapagkat isang katawan, lamang tayo na may isang banal na espiritu, at iisa rin ang pag-asang binigay sa atin ng tawaging tayo ng Diyos. Kung i-highlights nga natin yung mga bagay na yun, ang pagtawag sa atin ng Diyos, anong bagay? Mamuhay kayo ng karapat-dapat dahil may isa tayong katawan, may isa tayong espiritu, at may isa tayong pag-asa na ibinigay ni Jesus nung tayo ay tinawag niya. Pinakita sa mga verses na yan, may pagtawag ang Diyos. Tama po ba? At yun ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Para saan? Para ang buhay natin ay maging kagamit-gamit sa Diyos. Tama po ba? And again, ano po ba ang gustong ipaunawa sa atin ng Diyos? Yung maunawaan ang pagkatawag ng Diyos upang magamit natin ito sa paglilingkod. And this is the title. Understanding the calling and the purpose that leads you and leads us to a useful life. Na para maliwanagan natin at maunawaan natin na ang pagtawag ng Diyos ay may layunin para tayo ay makapag-serve sa Diyos. And siguro, kung tatanungin natin, what is calling? Define muna natin kung ano ang calling. Calling is a divine invitation or summon to serve God in a particular way. Na ang pagtawag ay isang banal na anyaya na nanggaling sa Diyos. Para saan? Para maglingkod tayo na may particular na paraanan. May gustong gawin ang Diyos, kaya ka tinatawag. May gustong gawing ipakita, may gustong may mangyari sa buhay mo, kaya ka na tinatawag. And it is a purpose given by God that aligns with His plan and will for our lives. Ito ay layunin na ibinigay ng Diyos para ihanay ang kanyang plano at nais sa buhay natin. Kaya nga pagtawag ng Diyos, hindi pwedeng wala ka lang gagawin. Meron. At doon yung nais ng Diyos at yung plano niya, ayun ang dapat natin magawa. Ayon nga dito sa 2 Timothy chapter 1, verse 9, sinabi dito, He has saved us and called us to a holy life, banal na pamumuhay. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Hindi ayon sa ating gawa, pero ayon dapat sa Kanyang layunin at sa Kanyang grasya. And this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. So kung titingnan nga po natin, bago pala likhain ng lahat ng bagay,
may pagliligtas na ang Diyos. May nakadesenyo na yon ang buhay natin na tayo iligtas. At hindi lang para iligtas, para gamitin niya. Para saan? Para sa magandang layunin niya, para dito sa simbahan na to, para ang buhay natin ay maging kagamit-gamit para sa kapurihan niya. Amen po ba doon? Kung nakita natin ang ibig sabihin ng calling, the-define natin as this is a divine invitation from the Lord, dapat malaman din po natin, kano ba ang importansya ng pagtawag na yon? Saan ba niya tayo tatawagin? Ano bang meron makukuha natin sa pagtawag ng Diyos? And this is the 3 points that we can malaman natin ng mabilisan. Ano bang importansya ng pagtawag ng Diyos? Una, it gives meaning to our lives. Ito ay nagkaaroon ng kahulugan ng buhay natin. At minsan nga nagiging katanungan natin yan, para saan ba ang buhay ko? Saan ko ba magagamit tong buhay na to? At ano bang ibig sabihin nito? Ano pa? It provides direction. Nagbibigay ng direction sa buhay natin. Kung ang Diyos binigyan tayo kung ano ibig sabihin ng buhay mo, siyempre bibigay din ng Diyos kung saan kanya dadalhin. Kaya ang salita ng Diyos, ang pagtawag ng Diyos ay magbibigay ng direction sa bawat isa. And pangatlo, it helps us to live a fulfilling and impactful life. Tumutulong sa atin na mamuhay ng isang kasiyasiyang buhay. Para saan? Ano ang dahilan bakit kailangan natin magkaroon ng fulfilling and impactful life? Bakit tayo kailangan ng direction? Bakit magkaroon tayo ng meaning ang buhay natin? As mga topic na ibinigay sa atin ng Diyos. Teka lang po. To have a blessed, useful, and serving life. Ayun ang magandang binigay sa atin ng Diyos na dinisenyo niya para maging buhay natin ay maging pagpapala, maging kagamit-gamit at makapaglingkod sa Diyos para sa kapurihan niya. Kaya nilinaw tayo, lagi tayong pinupush ng Lord dun sa Proverbs 19:21 says, sabi nga, many are the plans in a person's heart, but in the Lord's purpose, that prevails. Bilang isang Kristiyano, tinawag ng Diyos, at even naman tayo ngayon, maraming tayong gustong magawa, gustong gawin sa buhay natin. Pero dapat sa lahat ng gagawin natin na yun, ang plano ng Diyos pa rin ang nangingibabaw. Kung anong magandang plano ng Diyos, dapat yun ang nangunguna. Ngayon, nalaman natin yung ano ang sabihin ng calling, ano ang importansya nito, dapat ma-define din natin na meron palang dalawang bagay at pinapakita ng pagtawag. 2 types of calling. The general calling and the specific calling. Saan natin may papakita na meron palang general calling? As Matthew 29:19-20 says, the Great Commission, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. This is the general calling. It's a call from God that implies to all believers. That's why we call general. Lahat tayo bilang lingkod niya. Lahat tayo ay ginawa niya para gawin yung mga bagay na yan. Go and make disciple. Regardless of our individual circumstances or roles. Ang tawag mula sa Diyos ay nagpapahiwatig sa lahat ng mananampalataya, ano man ang kanilang individual kalagayan or tungkulin. Ano ka man, basta tinawag ka ng Diyos, kailangan mong sumunod sa Great Commission. That's the general calling. Ano ba mga example nito? Yung bang to love our God and others, na mahalin mo ang Diyos at ang iba, isang general calling ng Diyos yun. And to live life of holiness, mamuhay na may kabanalan, at the same time, to serve others and to share the gospel. Hindi pwede kami lang nila pastor ang magsa-share. Hindi lang pwedeng yung mga leaders lang ang mag-share. Hindi. Bilang tinawag ng Diyos, dapat ikaw ay may kakayahan, ikaw ay dapat pinag-aaralan, dapat ikaw gagawin ayon sa gusto niyang mangyari. Ibahagi ang kanyang salita. Ano naman ang specific calling? Ang specific calling, as Romans 12:6-8 says, sabi dito, we have different gifts according to the grace given to each of us. If it is gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is encouraged, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. And if it is to show mercy, do it cheerfully. Sa bawat isa sa atin may mga pagtawag. Specifically, si pastor bilang pastor,
yung ating mga life group leader bilang leader. At ang specific calling, just want to define, it is a unique individual calling from God to serve Him in a particular way and particular role. Ito ay natatangi sa individual na pagtawag mula sa Diyos na maglingkod sa Kanya sa particular, kaya specific. May kailangan kang gawin. And just like sa binasa natin kanina, the fivefold ministry, may prophets, may evangelists, may teachers, may pastors. And one of the, and this is the list na palagang pwede natin ma-appreciate na mayroon palang specific calling ang pagtawag ng Diyos. Mayroon palang kanya-kanyang pagtawag ng Diyos. Ang example nito, when Moses called to lead Israelites out of Egypt. When Paul, who was called to be an apostle to the Gentiles, when he was walking in Damascus, then the Lord talked to Ananias that pumunta ka dito kasi may isang Paul na gagamitin ng Diyos para ibahagi ang salita sa buong mundo. Napakabuti ng Diyos. And lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, yung ating mga pastor. Yung ating mga pastors na talagang tinawag ng Diyos, hindi lang para umupo at tumayo, pero para mangalaga sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos sa buhay nila. And now, what is the calling as Ephesians 4 says? Ulit-ulitin ko po sa inyo in verse 1 and in verse 4. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you will walk worthy of vocation wherein you are called. Bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. And in verse 4, there is one body, one spirit, even you are called in one hope of your calling. Sapagkat isang katawan lamang tayo na may isang banal na espiritu at isa rin yung pag-asang ibinigay sa atin nung tawagin tayo ng Diyos. Ngayon kung titingnan natin, nung narinig natin, nabasa natin yung salitang calling. Naintindihan na po ba natin? Nung narinig at nabasa natin ang salitang calling, kung ano ang ipinakikita natin nito sa atin, lalong-lalo na, ano ba ang pinakikita ng Diyos nung narinig natin ang salitang calling, ayun yung dapat nating matutunan ngayong umaga. Kasi hindi natin alam gagawin natin kung wala tayong walang pagtawag. At dapat, we must understand God's calling is according to His grace, has a clear direction, and has a perfect purpose na may malinaw na layunin. Understanding God's calling is according to His grace, has clear direction, and has a perfect purpose. Ang pagtawag ng Diyos ay may pinanggalingan. Tama po ba? Dahil sa grasya ng Diyos. May paroroonan, may layunin, para ito'y dapat nating maunawaan. At yun ang binasa natin sa Book of Ephesians. Pinakita kung ano ang mga bagay dapat natin maunawaan sa pagtawag ng Diyos. Ano ang unang point natin dito? Nung tinawag tayo ng Diyos, God's calling is according to His grace. In verse 7-8, sinabi dito, but unto every one of us given grace according to the measure of the gifts of Christ. And in verse 8, wherefore He saith, when He ascended up on high, He led captivity captive and gave gifts unto men. So ang pagtawag ng Diyos, nanggaling to sa biyaya lamang niya. Na ang pagtawag at ang panawagan ng pagtawag Diyos sa isang biyaya at kaloob sa bawat isa sa atin. At ang pagtawag ng Diyos ay nakapaloob at sakop ng Kanyang kapangyarihan. Kung titingnan natin, ito ay sakop ng Kanyang grasya at kapangyarihan, na ang pagtawag ay hindi nanggaling sa sariling natin, at dayo lamang ay ginarasya at binayaan lamang, kaya tayo ay tinatawag o kaya tayo ay nakatugon sa Kanyang panawagan. May tatlong bagay na hindi ito ang naging points kaya tayo ay tinawag ng Diyos. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi bumabase sa tatlong bagay. Hindi bumase ang Diyos dahil gusto mo lamang or personal desires. Dahil ang kagustuhan ng tao at minsan nadadala to ng emotion niya. May sense of boredom, yung minsan sasabihin natin, ito wala kasi akong magawa, maglilingkod na lang ako sa Diyos. Ganun ba ang pagtawag ng Diyos sa bawat isa? Kasi wala lang tayong magawa. At minsan kasi parang, parang
Masaya ako sa ganito. Tapos pag ayaw mo na, alis ka na. Ganun ba ang gusto nangyari ng Diyos? Na umaayon sa gusto mo lamang. Pag gusto mo, okay lang. Kung ayaw mo, okay lang din. Hahayaan ba ng Diyos na sa ating mga decision bilang isang alipin, gagawin natin ang gusto lamang natin gawin? Hindi tayo alipin, tayo ang boss. At ayon sa salita ng Diyos, ang Diyos ang tumawag, siya din ang magtatalaga ayon sa kanyang nais at layunin, according to His purpose. Hindi bumabase ang Diyos sa effort mo, para din maging malinaw tayo sa bawat isa. Hindi naging basehan ng Diyos ang effort mo, kaya kanya tinawag. Kung yan ang naging basehan ng pagtawag ng Diyos sa effort mo, baka naging mayabang na tayo sa harapan ng Diyos. Ipamukha natin, Lord, ang dami kong nagawa, ako tabat tawagin mo. Credit ba sa atin yung ganung mga bagay? Kaya nga ang lahat ng ito ay sakop at napailalim sa kanyang grasya para sa kanyang kapurihan at hindi para sa atin. At kung maiintindihan natin yung sinabi ng Diyos sa 1 Corinthians, I'm not may specific yung verse, kung bakit gumamit ang Diyos na itinuturing na mundong mangmang para hiyain ng marunong. Kung paano gumamit ang Diyos ng mahina para ihayin ng malakas. Para makita natin na ang ating effort ay hindi naging susi para ikaw ay tawagin ng Diyos. Pero magandang kagamitan para makasunod sa pagtawag niya. Amen po ba doon? As even si Pastor Robert at ating mga pastor, hindi ko siya kilala as a whole, talagang, pero that he testified sa kanyang buhay as a witness na pagbabago ng Diyos sa buhay niya. Doon bang tinawag si Pastor Robert na maging pastor? Sobrang galing ba niya magsalita kaagad? Nung tinawag ba si Pastor Robert, si Pastor Nyor, napakagaling niya na mag-manage, ang galing niya ng maghawak ng mag-disciple? Hindi. But nung tinawag ng Diyos, si Pastor Obed, si Pastor Nyor, at ating mga pastor, ating mga leaders, in-expand ng Lord ang kanilang mga skills so that He can speak, kaya niya magsalita boldly ng ayon sa salita ng Diyos. Kaya in short, hindi naging basihan ng Diyos ang kanilang effort, kaya sila ay tinawag ng Diyos. At hindi bumase ang Diyos sa iyong pananaw. Kasi ang isip ng tao, pabago-bago yan. Dumidepende sa panahon, oras, at kalagayan mo sa buhay. Pag mahirap ka, hindi na ako. Pag mayaman lang, pwede maglingkod sa Diyos kasi maraming pera. Ganun ba yun? Pag mainit, pag mahirap, doon lang ba di tayo maglilingkod? Pero pag maginhawa tayo, doon lang ba tayo maglilingkod? Yung pananaw mo, ganun ba dapat? Hindi. Hindi bumase ang Diyos sa pananaw mo. Na pag maulan at pangit ang panahon, hindi mo na ako maglilingkod. Kasi Lord, umuulan pwede mo dito muna ako sa bahay. At minsan, nagiging dahilan natin, naiintindihan mo naman ako, Lord Ganun ba ang pagtawag ng Diyos? At hindi naman din natin pwedeng baliwalain ang kagustuhan mo, yung pag-insert mo ng effort sa gawain at ipakita yung magandang pananaw. Hindi natin pwedeng baliwalain yan. Kinukonsider ng Lord yan. Yung effort mo, yung pag-insert mo ng effort at pagpapakita ng magandang pananaw sa paglilingkod. Pero ito lamang mga bagay na to is bunga lamang ng pagtawag ng Diyos sa iyo nyo. May I repeat this? Yung kagustuhan mo, yung effort mo, yung perspektibo mo sa paglilingkod ay hindi dahil para ikaw ay tawagin, pero ito ay response mo sa kanyang panawagan. Ang mga bagay ng paglilingkod natin ngayon, it is a response and not the cause. Ito yung response mo na lang sa pagtawag ng Diyos, kaya ka mag-insert ng effort, kaya ka, gugustuhin mo nang maglingkod, at the same time, magiging maayos yung, yung pangunawa mo. Ganito palang gustong ipagawa ng Diyos. Doon po papasok ang mga yan. Pero syempre, ito lang din po ang ating i-clarify ko din sa bawat isa. When Pastor James is install as pastor, doon lang ba siya naging pastor? Kung isipin, doon lang ba siya tinawag ng Diyos? Hindi. Pero syempre, may paghahanda ang Diyos para sa bawat isa. Kaya may mga prayer, devotion, may mga services tayo, at ibang nag-aral sa school. Tama po ba? Ang ibang lingkod, naka-align na sa pagiging pastor. I repeat this again. Ang ibang lingkod sa atin ay naka-align sa pagiging pastor, but the title itself awaits. Naghihintay yan. But the calling are already
started. Tinawag na sila maging pastor, pero siyempre piniprepare sila para pag na-title sila sa pagiging pastor, ready na sila. Pero ang tinutukoy po natin dito, yung pagtawag ng Diyos, hindi yung title na meron sila. Pangalawa, para maunawaan natin ang pagtawag ng Diyos, God's calling has a clear direction. In verse 11, sabi dito, Ephesians 4, the fivefold ministry. And He gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. And ano po yung direction na meron diyan? Lililinaw dyan, dun sa verse, sa book of Proverbs 20:24, sinabi dito, a person's steps are directed by the Lord. Na ang ating mga apostles, ang mga ating mga prophets, evangelists, pastors, and teachers, directed yan ayon sa sinabi ng Diyos. Ayon sa instruction ng Diyos, kaya alam nila kung paano nila gagawin yung pagtawag sa kanila. And ano din yan, at sinabi din in Psalms 32 verse 8, sinabi dito, I will instruct you and teach you in the way you should go. Na tinuturo ng Diyos kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo, instructed at tinuturuan tayo ng Diyos sa mga bagay na yan. Yes, we are all slave friends. Tama naman, as the mga topics na napag-aralan sa biyaya at grasya ng Diyos, at binibigyan tayo ng karunungan, we are slave friends. Pero bilang isang alipin na kaibigan, meron tayo specific na pinagagawa sa iyo ang Diyos. Nung pang tinawag si Moses para ilid ang Israelites palabas ng Egypt, wala bang siguradong direksyon ng Diyos para sa Moses? Meron. Nung bang tinawag si Paul para gabayan yung ating mga, katulad nating mga hentil, para mabahaginan, wala bang malinaw na direksyon ng Diyos para sa kanila? At lalong-lalo na ngayong umagang ito, how we appreciate our pastor. Yung mga pastor ba natin ngayon, ang ating bang mga buting at mga nagagapuan, nagaganda ang pastora, ngayon, wala bang malinaw na panawagan sa kanila ang Diyos? Meron. Even Pastor Robert to be a overseer ng BCCM Church at sa mga darating pang church, ay na malinaw na direction para sa kanila. At sa ating Kristiyano, yung God instructed us ayon sa salita ng Diyos at ayon sa Biblia na nasusulat, bilang ako, bilang ikaw, bilang tayo. Di ba punong-puno ng instruction and direction yung salita ng Diyos kung paano natin magagamit yung mabiyayang buhay na meron tayo ngayon. Nagtatanong ko sa inyo, meron ba tayong direction? Ano bang gagamitin na ito? Meron. Basahin mo ang Biblia. And last, and God's calling has a perfect purpose. Kung malalaman natin ang pagtawag ng Diyos ay galing sa grasya niya, may malinaw na patutunguhan, meron din dapat na may perpektong layunin ng Diyos. May layunin ng Diyos sa kanyang panawagan. At itong lalong-lalo na, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, hindi ka pwedeng solo ka lang. Walang solo Christians. Kaya ang pagtawag nito ay nakadikit kasama ng katawan ni Kristo. At may simbahan kang aatinan. The body of Christ. Kaya nga tinawag ka ng Diyos, para saan? Anong layunin ng Diyos? Kaya ka tinatawag ng Diyos. As the verse chapter 4, sa chapter 4 ng Ephesians sinasa doon, the body of Christ, kung babasahin natin yon. In verse 12, sinabi doon, preparation of the body, paghahanda ng katawan. Sabi nga dito, is for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. Tinawag ka ng Diyos para para maihanda ang katawan. Para saan? Ano yung paghahanda na yon? Una, to edify the church. Maging kalakasan ng bawat bahagi ng katawan. At sa paghahanda, para makapaglingkod at magpapatibay nito. Tama po ba? Na bilang isang church, dapat alam mo kung anong gagawin mo. Hindi ka nakakasira, pero ikaw nagiging kalakasan ng bawat isa. At ang unang layunin ng Diyos sa pagtawag niya ay maging kalakasan, maging kalakasan, maging kalakasan ng bawat isa. Ano pang layunin ng Diyos? Unity of the body. In verse 13 says, pagkakaisa ng bahagi ng katawan, sabi dito, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Yung pagkakaroon ng pagkakaisa-isa,
pagkakaisa ng mga bahagi ng katawan. Ang kamay at ang paa, dapat may pagkakasundo-sundo yan. Hindi pwedeng isang paa kung dito pupunta, isa hindi. Hindi dapat ganun ang body ng katawan ni Kristo. Hindi ganun. Ang pagkakasundo sa kanya-kanyang gawain. Even ang church, may kanya-kanyang gawain. Tama po ba? Mayroong mga tinawag sa music team, mayroong sa kitchen, mayroon dito para sa usher. Marami. Pero meron tayong malinaw na unity sa bagay na yon para ibalik ang kapurihan para sa Kanya. Kaya unity in faith. Yung nagkakaintindihan tayo sa mga bagay-bagay. Para iano ko sa inyo, yung pagkakaisa-isa ng bahagi, pagkakasundo-sundo ng kanya-kanyang gawain, at nagkakaintindihan sa mga bagay-bagay. Yun ang gusto ipakita ng Diyos kung bakit tayo nagkaaroon ng unity sa loob ng katawan. And pangatlo, growth in the body. Yung paglago ng bawat bahaging ng katawan. In verse 4, sabi nga dito, that we henceforth be no more children. So, be no more children. Kung sa Tagalog kasi maganda siya, pero mayroon bang Tagalog dyan? That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about the every wind of doctrines by the slay of men, cunning craftiness, whereby we lie in the way to deceive. In short, dito sa paglago na tinutukoy natin dito, pinalalago tayo ng katawan, hindi para madaya sa maling katuruan. Na hindi naman natin lahat ng bagay naiintindihan, pero sa tulong at grasya ng Diyos, tulong ng kanyang katawan, maintindihan natin yung mga bagay na to. Through our leadership, mentorings, which is talaga namang ang BCCM merong mga pagtuturo dito, just like the Solas, the Tulip, talagang doon malalaman mo, mali pala yung nakasanayan mo, mali pala yung naintindihan mo. Which is talaga namang ang paglago ng bawat isa, once na nakaugpong ka dun sa katawan ni Kristo, yung tamang pag-iintindi, yung tamang theology regarding dyan is ating matututunan. Even sa Latin Life Group and in spiritual, doon din sa ating kanina tulad mamaya, meron po tayong lifestyle na patuloy na nagpapakita sa atin. Yung last, ay yung pang-apat is showing love for the body. Pagmamahal ng bawat bahagi ng katawan. Sabi nga dito sa verse 15, but speaking in the truth in love, may grow up into Him with Him in all things which the head is Christ, which is the head, even Christ. Na ang pagtawag ng Diyos ay kalakip na may pag-ibig sa bawat isa. Kung si Kristo ang ulo, malamang ipaparamdam din naman niya kung paano niya tayo iibigin. At ganun din dapat ang bahagi-bahagi na mamahalin natin ang bawat bahagi nito. Na tinawag tayo ng Diyos para tayo magmahalan bilang magkakapatid. And last, what is the last purpose? But the Lord called us is the effectiveness of the body of Christ. From whom the whole body fitly joined together and compacted, by which every joint supplied according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Ang pag-ibig pa rin. Yung pagpapakita, alam mo yung joint supplied, alam mo yung bawat isang bahagi ay sinusuplayan ng bawat isa, nagbibigayan ng bawat isa, na ang pagtawag ng Diyos dapat may effectivity yan sa bawat isa. Pinakikita lamang doon na epektibong pagsasagawa ng bawat bahagi, meron tayong kanya-kanyang ginagawa sa loob ng katawan, may iba-ibang kakayahan, pero ang lahat ay nagtatagumpay, sa lahat ay nakukuha kung ano ang dapat, dahil sa biyaya at grasya ng Diyos, ang lahat ay makakamit natin. Na kung saan pinakita ng katawan, kalakasan, pagkakaya sa paglago at pagmamahalan, doon papasok yung epektibo ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa. Kaya naniniwala ako, pag ikaw ay nasa loob ng church, hindi mo pwedeng hindi maramdaman yung pag-ibig. Kasi bilang katawan ni Kristo, taga namang inilaan niya para ang bawat isa ay mahalin natin ang bawat isa. Na ang pagtawag ng Diyos, ang effectivity nito, may isang Diyos, may isang Espiritu, may isang tagapagligtas na si Kristo ang ulo, may isang katawan na nagpapakita na isang pag-ibig at kaisipan para sambahin ng Diyos magpakailanman. Purihin ng Diyos sa umagang ito. And that He calls you
with a purpose. A purpose. Na tinawag ka ng Diyos na may layunin, na wala, hindi pwede magdaging Kristiyano ka nang wala lang. May layunin ng Diyos, kaya ka niya tinawag. Kaya nga ang pagtawag sa iyo ay may layunin. Ngayon, anong application nito? Saan natin malalaman ang pagtawag ng Diyos? And God will show His calling through what? Through our prayers and devotion, through fellowships, and into your spiritual maturity as you grow. Ilan ba yun sa consistency natin? Yung makikipag-usap tayo sa Diyos, sa panalangin, at sasagutin tayo ng Diyos ayon sa Kanyang salita. Yung mga fellowship, yung mga, katulad ito, worship service natin, every Sundays, life groups, and into your maturity, spiritual maturity, na kung saan along the way, marirealize mo, dito pala ako gagamitin ng Diyos. Kahit naman ako, sasabihin ko, hindi ko naman naisip na minsan tatayo ko dito. Pero hindi naman natin pwedeng baliwalain yung pagtawag ng Diyos. At nagpapasalamat na sa biyaya ng Diyos, tumutugon tayo sa panawagan niya. At hindi ko kaya magsalita sa harapan niyo kung paano ako kaduwag before. But the Lord strengthened me, strengthen ang bawat isa sa atin, sa biyaya at grasya niya, kaya tayo ay nakapaglilingkod ng tapat sa Kanya. Ito lang ang conclusion natin para din makita natin. God's calling is according to His grace. God's calling has a clear direction. God's calling has a perfect purpose. Ang isang malaking biyaya ng galing sa Diyos na ang buhay natin, masasabi natin, pinagpala, maging kagamit-gamit, ay malaman natin at maunawaan natin ang pagtawag ng Diyos. Na ang pagtawag ng Diyos ay ayon sa Kanyang grasya na may malinaw na direksyon at patutunguhan ay may perpektong layunin. At isa pa dito, yung buhay natin ay mula sa Diyos, para sa Diyos, at ito ay nakalaan para sa paglilingkod. May bigay ang pinakamataas na parangal, kapurihan, kadakilaan para sa Kanya. At para sa atin, kailangan natin maunawaan ano ang meaning nitong buhay natin. Dapat natin, again, may I repeat this, para sa atin, kailangan natin maunawaan kung ano at para saan ang buhay natin. As this message challenge us, ang buhay natin ay para maging kagamit-gamit. Tama po ba? Ano ba ang unang topic natin? Blessed life. Pinagpalang buhay. Pangalawa is useful life. And sunod, serving life. At sumunod naman is be an influencer because we are the salt and the light. But still, anong challenge? Dapat malaman natin saan tayo gagamitin ng Diyos sa mga bagay na iyon. Tinatawag ka na, ikaw na lang ang may ayaw. Anong silbi ng buhay kung wala kang paroroonan? At ngayon, unti-unti nating naiintindihan yung panawagan. Tama po ba? Unti-unti natin ang pagtawag pala ng Diyos ay ayon sa Kanyang grasya, may malinaw na direction, at the same time, meron palang may purpose kaya tayo tinatawag. At wag nating kakaligtaan yung mga tulong nila sa atin. Sinong mga nila? At this moment, pwede po bang medyo magkakaroon ako ng konting may emotion na mensahe para sa ating mga pastor? As talaga ng puri ng Diyos sa pagbigay sa atin ng karunungan about sa calling na yon. Pero wag natin babaliwalain yung mga lingkod ng Diyos. I want to, at this moment, I want to thank God kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay nila. Gaano ang kabuti ang Diyos sa buhay natin. At sa pagtawag ng Diyos, meron siyang inihanda para tayo ay matulungan sa panawagan na yon. Kasi minsan hindi ko naman alam kung ako ba'y tatawagin maging pastor, hindi ko naman alam. But ako inilaan ng Diyos para makasama ko yung mga kapatid ko na to, yung mga magulang ko na to sa pananampalataya. This is the synergy between servants. Ito yung pagkakaisa ng dalawang lingkod ng Diyos para ibalik ang kapurihan at para malaman mo ang pagtawag sa inyo. As Jeremiah 3:15 says, I will give you a shepherd after my own heart who will feed you with knowledge and understanding. Ito ang sa Tagalog. Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng mga pinuno. Gusto kong mamuno sa inyo na may kaalaman at may pangunawa. Minsan pa pwede po bang palapakan natin ng Diyos sa ating mga pastor?
Maraming salamat at magpurihin ng Diyos sa buhay ng ating mga pastor. Ang ating mga pastor. Kung titingnan natin, merong purpose ang Diyos sa ating pagtawag. Paano pa kaya ang ating mga lingkod? Meron din sa mga layunin. Kaya sila tinawag sa ganong mga panawagan o sa kanilang mga posisyon sa buhay. And the Lord called our pastor to edify the church. Na tinawag ang Diyos para maging kalakasan sa bawat at nagpapatibay dito sa biyaya at grasya ng Diyos na ang buhay nila ay nakalaan para papurihan at maging kalakasan ng bawat isa. Ano pa? To unite the body as one. Na nagpapakita at kaayusan na pagkakaroon ng pagkakaisa-isa sa loob ng simbahan. Sa tulong ng Diyos, sa grasya ng Diyos, na yung pagtawag sa kanila is para tayo magkaisa. Alam mo sila ay nagiging mediator. Sabit, dalawang grupo na hindi nagkakasundo-sundo. Napakabuti ng Diyos. At higit sa lahat, to teach us the right teaching or the right doctrine. Nang mula sa Diyos na binigyan sila ng kaalaman, ng karunungan, na alam mo yung nag-aaral pa sila sa likod na sila ay pagod, wala nang boses, wala nang, alam mo, kung pwede nilang humiga sila, pero hindi. Paano tayo matututo kung hindi sila gagamitin ng Diyos para turuan tayo? But still, they insist themselves out of their, beyond doon sa lakas na meron sila, kailangan magturo ako kasi wala silang matututunan. Pero maraming salamat sa Diyos kasi sila talagang nagpopogian, nagagandahan pa para tayo ay turuan. Diba? And this is every time na pinag-aaralan ko tong part na to. Isang layunin ng ating mga pastor, yung to show love. Yung nagpapakita ng pag-ibig kahit sa likod nila ay dami sumasaksak. Ang daming naninira at yung hindi nila nababaliwan. Ibig sabihin, hindi nila naiintindihan kung bakit nagsasacrifice yung ating mga pastor. At sinasaksak pa natin sila. Alam mo yung sinisiraan pa natin sila? Kasi I'm also a pastor's kid. Ramdam na ramdam ko kung ano yung nararamdaman ni Papa. Ramdam ko yung nararamdaman ni Pastor Robert. At ramdam ko yung mga nararamdaman ng ating mga pastor. Hindi naman ako shadow mismo nila. Pero, yes, i-consider natin, yes, they must be the strongest. They must be the bravest. They must be the courageous person. Dapat meron sila. But still, they feel pains. They hurt. Nararamdaman nila yung sakit. Ito lang ang iwan ko sa bawat isa. Kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo din dapat ang lingkod na tinawag niya. Purihin ang Diyos. At the same time, anong pinakikita nila? Because still they glorify only one God. Walang Diyos, ibaliban sa Diyos na sinasamba nila, yun ang ipinapakita nila. At nagpapakita ang kanilang paglilingkod para sa kapurihan, kadakilaan, sa ikatataas ng ating Diyos. Bago tayo umawit, meron akong konting challenge. Ito lang ang iwan ko sa inyo. Mahalin natin ang ginamit ng Diyos sa ating paglago, nag-arugal, nagmahal sa atin, parang tunay na alak. Tayo po ay umawit. Sa'yo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko
sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Gawin po natin panalangin ang awitin na ito sa ating Panginoon. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Tayo po ay manatiling nakatayo at ipag-pray at makipag-usap sa Diyos. Na alam naman natin ang bawat isa ay meron kanya-kanyang tao, panawagan ng Diyos. Nawa maunawaan natin yon. Makasunod at makatugon din sa mga kanyang panawagan. Na I know that, alam ko naman meron tayong kanya-kanyang ginagawa. Pero behind dun sa ating mga ginagawa, saan natin magagamit yung buhay na meron tayo? And in behind dun sa ating mga ginagawa, sa mga tao lalong-lalo na ginamit ng Diyos para tayo ay makatugon sa ganung panawagan. Yung mga lingkod ng Diyos na talagang alam mong binibigyan ng kalakasan kahit pagod ng kanilang katawan. Alam mong kailangan may bigay nila yung mainam na aral para sa atin. And if atin ay dalangin natin, may pakita natin yung pagmamahal sa kanila. Dahil yun naman din talaga ang pagpapakita ng bawat isa sa atin ng pag-ibig naman para sa Diyos. Let's pray. Yes, Lord, hallelujah, purihin ka, Panginoon. At minsan pa, O Diyos, talagang napakabuti niyo, God, sa buhay namin, Panginoon. That tinawag mo kami na may layunin, Panginoon, na ito'y sakop ng iyong grasya at may malinaw na direksyon sa buhay namin, Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos. Napaabuti niyo sa buhay namin, lalong-lalo na, O Diyos, yung mga lingkod niyo, God, na ginamit niyo, God, para makita, O Diyos, kung ano talaga ang purpose, kung paano kami lalago, God, kung paano kami, O Diyos, makakasunod ng tapat, O Diyos, kasi they are the greatest example, just like what Christ did, O God.
Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, O God, na Ikaw, O God, ang masamba. Ikaw ang mapapurihan sa lingkod natin, mga pastor. Sa aming, O God, sa buhay na meron kami, O Diyos. Ang makita namin, O God, yung kaniningan ng iyong kaluwalhatian, yung kaniningan ng iyong kadakilaan. At yung pag-ibig, kaya ang buong katawan ay nagkakaroon ng pagkakaisa, O Diyos. At nagkakasusundo-sundo para Ikaw, O Diyos, ay mapapurihan, may dakila, at may taas sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat. At patuloy, O God, na Ikaw ang aming pupurihin, sasambahin sa mga buhay ng bawat isa ngayong umaga, O God. At sa inyo po namin binabalik again. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Good morning po muli sa bawat isa. Dadako na po tayo sa pagbibigay. Yung mga nasa likod po, pwede na po tayo maghulog po sa likuran. Sige po, sabi nga po, ano po ba ang purpose natin sa ating buong buhay bilang isa pong tinawag ni Lord? Of course, no, magpaglingkuran po siya ng tapat sa ating pong mga buhay. No, yung sa pagbibigay po natin, ito po yung isang bahagi ng ating pagsamba sa paglilingkod din po natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya ibigay po natin yung best natin na paglilingkod kay Lord sa pamamagitan po ng ating pagbabalik ng ating tithes and offerings. Sige po, tayo po ay tumayo, patuloy na magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Minsan pa, Lord, salamat sa iyong biyaya. Diyos na dakila, Diyos na tapat, Diyos na walang katulad. Napakabuti mo, Lord, sa bawat buhay namin. Thank you, Lord. Salamat nga po, Lord, sa iyong mensahe na aming narinig sa umagang ito through Brother Carl. Salamat po sa buhay niya. Lord, tunay nga po, Lord, sa buhay po ng aming mga pastor, mga lingkod mo, Diyos. Salamat po. Natunay nga po, Lord, na gumagawa po sila ng tapat. Lord, sa paglilingkod, Lord, sa iyo, Panginoon. Bless mo po ang mga buhay po nila, Panginoon Diyos. Lord, kaya sa umagang ito, Lord, sa aming pagbabalit ng aming tithes and offering, bless mo po, Lord God, ang bawat mga salaping ito na aming mo ibabalik sa iyo, Lord God. Lord, salamat maging sa buong linggo na aming buhay, Panginoon, na kami po yung pinagpala. Lord, iningatan mo po kami, Lord, yung mga anak po niyo, Diyos, kumita, Panginoon, Lord God, dahil sa iyong pag-iingat at protection mo po, Diyos. Bless mo po, Lord God, ang mga kapatid po namin ito, Lord. At dalayan po namin yung mga kapatid po namin na nagbabalik ng tapat ng kanilang tithes and offering. Bless, O Lord, ang kanilang buhay. Bless mo po, O Diyos, ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon Diyos. Lord, maging ang mga anak mo po, O Diyos, na hanggang sa ngayon, Lord, hindi pa po nakasunod, Lord. Bless mo po ang kanilang buhay, Lord. Iparanas mo po, O Diyos, ang iyong pagpapala, Lord. Dalayan po namin, Lord God, sa umagang ito, yung biyaya mo po, Panginoon, pagpapala sa bawat isa, Lord. Bless mo po, O Diyos. Lord, alayin po namin sa buong linggo na naman na aming kaharapin. Ingatan mo po kami, pagpalain, pagproteksyonan mo po kami na yung banal na dugo, Lord God. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Diyos na buhay. Amen and amen.